Ayon po kay Anno DLT, hindi raw kakayanin ni Ripple ang mga ginagawa nito kung wala itong suporta mula sa mga malalaking institution, gaya po ng International Monetary Fund, Bank for International Settlements at ang World Bank. Ibig sabihin, ang kilos po ni Ripple ay hindi po basta-basta. Ito ay bahagi ng isang planong matagal nang nakalatag ng mga pinakamapangyarihang grupo dito sa mundo ng finance. Ang ganito pong ugnayan sa mga global financial bodies ay nagpapalakas po ng kredibilidad ng XRP at nagiging dahilan kung bakit po siya mas resilient sa market downturns kumpara sa ibang mga crypto. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating pinakaunang tanong kung bakit po ba sinasabing elite asset itong si XRP. Yan, ang sabi po rito ay Ripple's model bridges traditional finance and blockchain, positioning XRP as a liquidity tool for cross-border settlements, aligning with how global institutions drive systemic financial reform. Ayan, ang modelo daw po ni Ripple ay hindi labas sa traditional na sistema, kundi tulay patungo rito. Ginagamit po sa XRP bilang liquidity tool para sa cross-border payments, eksaktong paraan na tugma po sa mga polisiya ng IMF, BIS at ang World Bank. Ang pagsunod po ni Ripple sa mga regulasyon at compliance ay sinyales na kasama po siya sa plano ng modernization ng global finance. Sa market impact, kapag tuloy-tuloy po ang regulatory cooperation, posibleng tumaas ang institutional demand kay XRP dahil nagiging trusted settlement asset ito para sa mga bangko at mga bansa. Sunod na tanong ay ano po ba ang ibig sabihin nito para sa hinaharap? Ayan, ang sabi po rito ay Anno DLT concluded that no digital asset will replace XRP because it belongs to the financial elite, a statement that underscores its potential role as a part of the next global reserve structure. Ayan, sinabi po ni Anno DLT na walang digital asset ang papalit kay XRP dahil ito raw po ay pag-aari ng financial elite or elite. Marami ang naniniwalang sa XRP ay posible pong maging bagong global reserve asset kapag tuluyan pong naisama sa liquidity system ng mga institusyong ito. Kaya ang market impact po dito ay kung mangyari nga ito, maaaring maging sentro si XRP ng bagong financial order kung saan ay mas malawak, mas mabilis at mas secure na global system ng transactions. Yan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung totoo na may connection nga si Ripple sa IMF, BIS at saka World Bank, hindi na po basta crypto project ang hawak natin, kundi isang asset na posible pong maging bahagi ng global financial core. Bilang mga traders at investors, dapat po tayo maging mapanuri pero handa. Dahil kapag pumasok po ang mga elite sa laro, ang galaw na XRP ay maaari pong magbago ng tuluyan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.